dengue cases, which has spread to 134 countries in the world today. It used to be just 20 in the 1970s. Now 134 countries are already affected by dengue and transmitting them locally in their own country. Diba? It's spreading like wildfire. By 2030, WHO wants these dengue cases to be reduced by 50%. But most of all, they want dengue zero deaths. Meaning, wala pong mamamatay sa dengue. Is that possible? Yes. Of course it is. Then you ask, bakit po ngayon ang dami pang namamatay? Bakit nga ba? Don't you wonder if there is such a thing as preventable deaths? Because there is. And it's not just because you don't have dengue. You can have dengue. But you know, 75% of dengue are asymptomatic or without any symptoms. Po natin dito ay umabot lampas 400,000 po at more than 1,200 po ang namatay. Ang case fatality rate po natin ng isang taon ay 0.3%. Kung ikukumpara to sa mga neighboring countries natin like Thailand, Vietnam, Indonesia, nasa 0.01 na sila sa case fatality rate. May bansa nga na 0 ang case fatality rate. So ibig sabihin, ang panawagan ng WHO na 2030, zero deaths from dengue, ay dapat asahan sa maraming bansa sa mundo. Ngayon, maliban po dyan, ang World Health Organization ay nagdeklara ng Emergency Grade 3, pinakamataas na level ng emergency para sa dengue noong November 2023 po. Ang ibig sabihin niyan ay kailangan talagang tutukan ng World Health Organization at ng mga bansa na kung saan ay parati na lang nagkakaroon ng outbreak. Lulu, naalala ko nung ako'y nag-aaral pa ng Philippine Immunology Training Program sa Department of Health na sponsored ng US Centers for Disease Control noong 1992, ang dengue ang aking naging parang long term. Doon na-establish po ng inyong lingkod na kung ano po ang mga sintomas na maaaring makita sa mga pasyente may dengue. Ngayon, kung tatanungin niyo po ng 2024, pinakamaraming kaso pa rin po ay sa mga bata hanggang edad 19 years old. So, yun talaga po ang tinatamaan. Kaya nga sa mga rekomendasyon sa bakuna, ay sa kanila po nakatuon ang mga initial doses po ng dengue vaccine, yung binanggit po ni Dr. Lulu Bravo. Ngayon gusto ko rin ipagbigay alam po sa inyo kung bakit ito ang sakit na pati doktor ay ayaw nang matulog at dasal na lang ng dasal. Kasi anytime it can turn from good to worse, bigla na lang. Katunayan, gusto namin ipagbigay alam maliban dun sa binanggit ni Dr. Lulu Bravo na fluid resuscitation. Ito ay dahil sa nagkakaroon ng plasma leakage. Okay, ibig sabihin yung plasma part ng dugo ay lumalabas sa bloodstream natin at napupunta sa tissues. Temporary lamang po ito. At dahil po dyan, magkakaroon ng mababang blood volume na pwedeng magkaroon ng shock ang isang pasyenteng may dengue, bababa yung blood pressure, halos wala ng pulso kayong makuha. Pilipinas ng first Asian Summit noong 2016, then ngayon, the second po. Then this po, yung 8th Asian Dengue Summit, so second time po mag-host ang Pilipinas, so dito po siya gagawin sa atin. So bukod po sa 8th Asian Dengue Summit, may mga activities rin po tayo. So every June, ang ating pong Department of Health, meron po tayong Dengue Week. Usually ginagawa sila po yung isa sa mga municipality na nag-announce about sa dengue outbreak. So gusto natin mapakita na gusto natin silang suportahan para mabigyan ng awareness, of course, the community and of course ng ating nationwide sa ating bansa sa Pilipinas. And bukod po doon, sa June 25 naman,
magkakaroon po tayo ng second dengue summit. Kasi last year po, nagkaroon tayo ng first dengue summit na pinangunahan po ni Dr. Rogelio Daso nung last year. So dahil po maganda yung naging turnout po ng ating first dengue summit, kaya po nagkaroon ng End Dengue Coalition. Dahil isa po sa ating objective or gustong mapuntahan ng Asian Summit na yun is magkaroon ng collaboration. Hindi lang sa health sector, kundi sa non-health sector. So kaya po nagkaroon tayo ng End Dengue Coalition, Empowering Network Against Dengue. So, dito hit dengue, so kaya po tayo nagkaroon ng End Dengue Coalition. So lahat po to, in connection, isa lang po ang ating goal, end dengue deaths, sabi nga po ni Dr. Lulu, na i-end ni Dr. Tayag in 2030. Kasi yun po yung aim or target ng World Health Organization. No? So, inalign namin yung theme na zero dengue death by 2030. So meron silang we have identified yung mga pillars na yun ang nagiging namin, reference kung ano yung mga gagawin ng PMA. So, sinambit po namin sa PMA, so nagkaroon tayo ng mga strategic planning, no? Kaya nga po nabuo yung End Dengue Coalition. Sila naman po, si End Dengue Coalition, sila po yung mag-i-implement ng mga pillars na na-identify na po during the first dengue summit. So yung sa End Dengue Coalition, to reinforce dengue prevention and control strategies. Under that, we have the sustained commitment and action, support and enhance national and local dengue control programs. We also have advanced research and innovation. We enhance surveillance, outbreak preparations, and we expand awareness and education. Number 3, we address emerging challenges. And number 4, we showcase innovation and best practices. And last is to develop a unified action plan that is to establish concrete commitment and actionable strategies to strengthen national and regional dengue prevention control and response efforts. The Philippine Medical Associations focused on fighting and ending dengue by the year 2030. Medical associations for our doctors. We are 104,372. We have 121 component societies, and we are present in the 17 regions of the Philippines. So that is our take po, and we really would like to ask also your support because sabi nga Dr. Erica, social media is very powerful in disseminating information. The right information coming from you also. We thank you for being here and we hope you support dengue prevention. Meron na po bang nagka-dengue dito? Sa inyo? Sa inyo or your family? Meron na po? Marami. So, let's work together to end dengue, no? Zero dengue deaths in 2030! Dengue deaths in 2030!